Okay, so pinadala mo sa amo nitong itong mga source tungkol sa pasabog ni Congressman Leandro Leviste sa Kongreso at aaminin ko pagkatapos basahin lahat. Wow. Ang mission natin ngayon, susuriin natin itong tinatawag na Cabral Files. Mga dokumento to na naglalatag daw ng buong sistema ng budget sa DPWH, tapos susubukan nating intindihin yung mga salitang tarang ang technical tulad ng allocable at insertions. At syempre, ang pinakaimportante, bakit mo ito dapat pakialaman bilang isang Pilipinong nagbabayad ng buwis? Tama. Kasi ang titingnan natin dito, hindi lang yung mga numero. Ang titingnan natin ay yung mga alegasyon ng hindi raw pantay na pamamahagi ng pondo, kung paano ito nagiging leverage sa mga mambabatas, at yung mas malawak na panawagan para sa transparency. Kumbaga sisilipin natin kung paano raw talaga pinagpapasyahan ang trilyon-trilyong pondo ng bayan base sa mga dokumento at testimonya na to. Right. Sige, simulan na natin. Unpack natin to. Ang puso ng issue, itong Cabral Files. Ano ba talaga ito at bakit ngayon lang ito lumalabas? Yun yung unang tanong ko eh. Yan mismo ang sentro ng argumento ni Congressman Leviste. Itong Cabral Files na ipinangalan sa isang opisyal ng DPWH, bale mga internal documents to. Dito nakadetalye kung paano hinahati ang budget ng ahensya sa bawat congressional district. At hindi lang basta-basta budget ha. Ang kabuuan daw mula 2023 hanggang 2026 aabot sa 3.2 trilyong piso. 3.5 trillion. Oo. At ang isiniwalat ng files ay yung matinding pagkakaiba. May mga distrito raw na tumatanggap ng 50 hanggang 60 bilyong piso. Teka, 60 billion pesos. Grabe, para sa isang distrito lang yan. Parang mas malaki pa yan sa budget ng ibang ahensya ng gobyerno. Eksakto. Pero, at ito yung mahalagang linawin, ang punto ni Leviste, hindi yung data mismo ang irregularity. Ang tunay daw na irregularidad para sa kanya ay yung katotohanan sa loob ng napakaraming taon. Tinatago ito sa publiko. Simple lang yung argumento niya. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera nila. Tapos, nung nilabas niya yung datos, ang naging reaksyon daw ng iba parang pagtatakip, na para sa kanya lalong nagpapatibay na may tinatago talaga. Okay, gets ko yung sa transparency. Pero sige, para lang maging fair, baka naman may dahilan kung bakit hindi ito basta-basta inilalabas. Baka may security concerns o para maiwasan yung pressure sa mga opisyal ng DPWH mula sa local politicians. Meron bang ibang anggulo? Valid yung tanong na yan at posibleng may mga ganyang konsiderasyon. Pero ang prinsipyo kasi ng public finance, di ba? By default, dapat transparent lahat ng pondo ng gobyerno. Kung may kailangang ilihim, ang gobyerno ang may responsibilidad na ipaliwanag kung bakit. Hindi yung taong bayan ang kailangang magmakaawa para sa impormasyon. Ang issue dito ay yung tila default setting na pagiging sikreto. At dyan na po mapasok yung mga technical na termino na nagpapaliwanag kung paano gumagana yung sistema. Sige, pasukin natin yan kasi habang binabasa ko yung mga source, may isang salita talaga na paulit-ulit na lumalabas. Parang ito yung susi sa lahat ang salitang allocable. Ano ba talaga yan sa konteksto ng DPWH budget? So, based sa mga dokumentong isiniwalat ni Leviste, ang 2025 budget ng DPWH merong 401.3 billion na nakalista as allocable. Ito raw yung bahagi ng budget kung saan ang isang district congressman ay pwedeng mag-propose, mag-amyenda o magkaroon ng impluensya sa mga proyekto. In short, ito yung pondo na may discretion ang isang mambabata. Ito yung lalagyan ng kalsada, tulay o building na gusto nila sa distrito nila. So parang may dalawang klase ng pera sa loob ng budget. Isang parte na DPWH mismo ang nagpaplano para sa mga malalaking national projects. At itong allocable na parang isang parang menu na pwedeng pagpilian o dagdagan ng mga kongresista para sa kanila. Ganda ng analogy mo. Ganyan nga. Tapos, yung natitirang mahigit 600 billion pesos, yun yung tinatawag na non-allocable or outside allocable. Iba na raw ang proseso doon.
At dito sumasabog yung kontrobersya. Kasi ang isa sa pinakamabigat na aligasyon ni Leviste, yung sistematikong pagtanggi raw ng mga opisyal ng DPWH sa mga pagdinig, na meron silang sistemang allocable. Sandali, paano nangyayari yun? Hawak ni Leviste yung internal documents na allocable mismo ang tawag, pero sa mga opisyal na hearing, itinatanggi nilang may ganong sistema? Parang may opisyal na script, tapos may totoong nangyayari sa likod? Yun mismo, yun ang isiniwalat niya. Ayon sa kanya, ang opisyal na linya, yung laging sinasabi sa budget hearings, ay lahat daw ng proyekto sa National Expenditure Program or NEP ay galing sa masusing pag-aaral ng DPWH. Parang sacred daw yan at hindi pwedeng galawin. Pero yung Cabral files, direktang sumasalungat doon. Ipinapakita na may sistema na direktang kasama ang mga mambabatas sa paglalaan ng pondo. Okay, so kung yung allocable ang ng sistema, paano ito nangyayari in practice? Dito na yata papasok yung isa pang salita, insertions. At hindi lang ito sabi-sabi, 'di ba? May hawak siyang ebidensya galing pa sa isang Viber group chat. Dito nagiging mas juicy. Tama. Ito yung nagbibigay ng konkretong itsura sa abstract na konsepto ng allocable. Naglabas si Leviste ng screenshot, isang Viber message, may petsang June 10, bago pa man opisyal na isumit ang budget para sa susunod na taon. Ang mensahe, isang paalala sa mga chief of staff ng mga kongresista na mag-submit ng kanilang proposed projects para sa 2026 budget. Teka. Parang pre-order system para sa mga proyekto. Bago pa man isa lang yung budget, may listahan na ng mga order galing sa mga kongresista. Anong detalye ng pre-order na yan? Malinaw na nakasulat sa Viber message. May alokasyon, 150 milyong pesos para sa infrastruktura kada district representative at 160 milyon naman para sa bawat party list representative. Ito yung tinatawag niyang insertions. Mga proyektong isinisingit sa NEP bago pa man ito opisyal na pagdebatehan. Nagbigay pa siya ng partikular na halimbawa, isang 150 milyong road project para sa Bicol-Saro Party List na diumano'y isang insertion sa 2025 NEP. So para malinaw sa'yo na nakikinig, ang bigat ng alegasyon dito ay hindi lang technical. Ang sinasabi niya ay merong isang institutional na pagsisinungaling na nangyayari sa mismong sahig ng Kongreso. Sa publiko, ang sinasabi, DPWH ang nagpaplano, pero sa likod may Viber group para sa maagang pag-submit. At yan ang crucial point para kay Leviste. Hindi niya sinasabing masama na mag-propose ang isang congressman. Trabaho nila yan, di ba? Ang problema niya ay yung pagtatanggi, yung pagtatago sa proseso. Kasi kung normal at legal lang pala to, bakit kailangang paulit-ulit itanggi sa mga hearing? Para sa kanya, doon nawawala yung accountability. Pag sekreto ang proseso, doon nagkakaroon ng puwang para sa korupsyon. Siyempre, hindi pwedeng walang sagot ang DPWH sa ganito kabigat na akusasyon. Paano sila tumungon, lalo na nung kinestyon yung authenticity ng Cabral files? Dito mo makikita kung gaano siya katiyak sa ebidensya niya. Tinukoy niya si Undersecretary Claire Castro na kumestyon sa pagiging tunay ng mga dokumento. Ang sagot ni Leviste at ilang beses niyang inulit to ay magmumukhang kaiyahiya raw si Yusek Castro. That's a very strong statement. Bakit siya ganun kasigurado? Kasi ayon sa kanya, hindi lang siyang may kopya nito. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon daw at marami pang opisyal sa DPWH at Kongreso ang makakapag-confirm na totoo to. At habang nangyayari to, may isang insidente na parang nagpatunay sa alegasyon niya tungkol sa leverage. Ito yung part na parang eksena sa isang political thriller. Nasa gitna siya ng press conference, live, tapos may tumawag sa kanya, galing sa isang mataas na opisyal ng DPW. Seryoso. Seryosong-seryoso ayon sa salaysay niya. Noong October 16, habang nasa gitna siya ng press con, may tumawag daw. At ang paksa ng usapan, yung budget ng distrito niya sa Batangas. Para kay Leviste, yung timing pa lang ng tawag,
hindi nagkataon. Isa raw itong malinaw na mensahe. Isang paalala na, hoy, kami ang may hawak ng pondo mo. Ito raw yung patunay na ginagamit ang budget bilang leverage. So it's a stick. Isang warning shot. Pero hindi lang yan, di ba? May kasama pa raw itong carrot. Eksakto. Sa parehong tawag na yon, inalok pa raw siya ng extra budget para sa distrito niya. Ang interpretasyon ni Leviste, malinaw. Isa itong suhol para manahimik siya. Ang sagot daw niya sa opisyal, huwag nating ayusin ng distrito ko lang, ayusin natin ang buong bansa. Pinapakita niya na tinanggihan niya yung alok para patunayang prinsipyo ang pinaglalaban niya, hindi pansariling interes. Grabe. So isang carrot at isang stick sa iisang tawag. Yung stick, yung paalala, hawak namin budget mo. Yung carrot, pwedeng dagdagan kung makikisama ka. At mangyari ito habang live siyang nagsasalita laban sa kanila. Ang tapang. At akala mo nakatutok lang siya sa DPWH, bigla niyang itinutok yung spotlight sa sarili niyang bakuran sa House of Representatives. Tama, ito yung pasabog na marahil hindi inaasahan ng marami kahit ng mga kasamahan niya. Inihayag niya na para sa 2026, ang budget ng House of Representatives ay tinaasa ng halos 10 bilyong piso. Mula 17.7 billion, naging 27.7 billion pesos. At ang pinakamatinding detalye, nangyari daw ito nang walang kahit anong debate sa plenaryo. Tahimik na ipasok at inaprobahan. Teka, 10 bilyong piso na walang debate. Paano niya ni-breakdown yon? Para sa'yo na nakikinig, that's a 56% increase in 1 year. Saan daw napunta ang ganong kalaking pera? Kung hahatiin yung dagdag na 10 billion pesos sa 318 na miyembro, katumbas yan ng halos 31 million pesos bawat isa. At ang mas kritikal na detalye, halos 8 bilyon daw ng dagdag pondo ay napunta sa MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. At bakit importante na sa MOOE ito napunta? Ano ang implikasyon niyan sa accountability? Ang MOOE kasi, mas maluwag at mas may discretion ang paggamit kumpara sa personal services o capital outlay. Ito yung pondo para sa mga gastusin ng opisina, travel, supplies, consultants, mas mahirap itong i-audit ng detalye. Ang tanong ni Leviste, saan mapupunta ang dagdag 31 milyon pesos kada kongresista, lalo na't nasa kategoryang mas malabo ang paggagamitan? At para itali ang lahat ng ito, may isa pa siyang huling konsepto na ibilato. Incentive. Ito yung nag-uugnay sa DPWH issue at sa congressional budget issue. Ikinwento niya ang isang pag-uusap noong September 30. Ayon sa kanya, isang staff mula sa opisina ng Appropriations Committee Chair ang nakipagkita sa kanya. Sa pulong na yun, pinakitaan daw siya ng isang listahan. Hindi ito pondo mula DPWH. Galing sa iba't ibang ahensya, DOH, para sa medical assistance, DOLE, para sa TUPAD, DSWD, para sa AICS, at DA, ang kabuuang halaga, 11 milyong piso. At ang eksaktong salita raw na binitawan sa kanya ay, "This is your incentive." Incentive? Ang bigat ng salitang yan. At yun mismo ang tanong na iniwan niya sa ere, di ba? Incentive para saan? Para sa pag-aproba sa pambansang budget ng walang maraming tanong? Para sa pananahimik? Kasi this potentially links the entire budget process to a system of rewards para sa mga nakikisama. Yun ang malaking tanong na binubuksan niya. Binubuksan nito ang isang mas malawak na diskusyon tungkol sa mga pondong di umano'y ipinamamahagi sa mga mambabatas na hiwalay pa sa mga proyektong pang-imprastruktura at tila nakatali sa mismong proseso ng pagbabudget na dapat sanay kanilang binabantayan. So, pagkatapos nating pagtagpi-tagpiin lahat ng ito, para sa iyo, mula sa Cabral Files ng DPWH, sa pag-dissect ng allocatables at insertions, sa dramatikong phone call, hanggang sa paglobo ng budget ng Kongreso, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Ano ang huling panawagan? Ang pangunahing panawagan ni Leviste na paulit-ulit niyang sinasabi ay isang salita lang, transparency. Hinihiling niya na ilabas ng lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lang DPWH, ang detalye ng kanilang allocable budget sa bawat distrito. Binanggit niya ang DOH para sa medical assistance, ang DA, ang DSWD. Ang lohika niya ay napakasimple at mahirap kontrahin.
Kung ang pondo ay para sa tao, walang anumang dahilan para itago ito sa tao. Dito ka namin iiwanan ng isang huling kaisipan. Kung ang mismong proseso ng pagbabudget na siyang pundasyon ng lahat ng serbisyong publiko ay may mga nakatagong sistema ng allocables, insertions at incentives, paano nito naaapektuhan ang tiwala natin sa buong gobyerno? At ang mas malalim na tanong, ano ang nangyayari sa konsepto ng check and balance kung ang institusyong inaasahan nating magbantay sa kaba ng bayan, ang Kongreso, ay tahimik na binibigyan ng sarili nito ng 10 bilyong pisong dagdag pondo nang walang anumang pag-uusi sa mula sa kanila mismo? Sino ang nagbabantay sa takapagbantay?